Paskong Pasko pero naabo ang 10 bahay sa Tondo, Maynila. Sumiklab ang apoy sa gitna ng isinasagawang Christmas party. Isang paupahang bahay naman ang nasunog sa Muñoz, Quezon City. Live mula sa Tondo, Maynila, may report si Katrina Soan. Kat? Joseph, sinira nga ng sunog ang kasiyahan sa pagdiriwang ng Pasko sa ilang mga lugar dito sa Metro Manila. Nabalot ng makapal na usok at nagliliyab na apoy ang mga bahay sa 393 Nepomuceno Corner, Velasquez Street, Tondo, Maynila, pasado 1:00 ng hapon. Kwento ng mga biktima, nasa gitna raw sila ng pagdiriwang ng Pasko at may street party pa nang magliyab ang apoy. May sumigaw na babae na nasusunog yung bahay natin. Nagtakbuhan na ho kami. Masakit na masakit ho. Sakit na masakit. Damit ni Carlo yan. Ito kay Arvin. Walang natira ho sa amin kahit isa. Walang naisalba. Dahil mabilis na kumalat ang apoy, walang naisalba ang lahat. Kung yan bukas, kahit pa paano naligtas sa amin. Hindi zero backlog kami. O eto yung susi o. Susi, aaring ko yung susi. Eh lahat na natupok. Panibagong simula na naman po. Lalong lumungkot ang buhay namin. Wala kami ngayong bagong taon. Ipinagpapasalamat na lang nila na walang napahamak sa insidente. Gayunman, inirereklamo nila ang ginawa umanong pagsasara sa fire exit sa katabi nilang parking lot. Ginawa po kaming daga. Yan po taas na yan. Meron pa po yan yero. Andun po yung yero. Ayon naman sa tagapagsalita na may-ari ng naturang parking lot, private property daw ito kaya di dapat silang sisihin. Pati mga bumbero nahirapan daw apulahin ang apoy dahil napapaligiran umano ng pader ang mga bahay. Medyo nahirapan kasi kailangan pa namin magbagbak ng pader. At yung ibang mga bumbero natin sa ibabaw na ng pader nagkatrabaho, gumamit kami ng ladder. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog at idineklarang fire out ng 3:40 ng hapon. 10 bahay ang natupok at nasa 20 pamilyang apektado. Aabot sa 200,000 pesos ang estimated cost of damage. Problema sa kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog na nagsimula umano sa isa sa mga bahay ayon sa Bureau of Fire Protection. Isa lang ang Christmas wish ng mga nasunugan. Sana makabangon kami kahit ganito inabot namin. Wala na kaming magagawa, andito na eh. Magalit lang kami. Wala na kaming magagawa. Sana tulungan na lang nila kami. Isang sunog din ang sumiklab sa isang paupahang bahay sa Roosevelt, Muñoz, Quezon City, pasado 2:00 ng hapon. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago idineklarang fire out mag-3:00 ng hapon. Ayon sa kinakasama ng may-ari ng paupahan, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Joseph, dito naman nga sa Tondo, sa Maynila, yung ilan sa mga nasunugan, minabuti na lamang na makitira na muna sa kani-kanilang mga mag-anak. Ang ilan naman ay minabuti rin na umuwi na lang sa kani-kanilang mga probinsya dahil yung lugar nga talaga namang sunog na yung mga bahay na tupok talaga at wala na nga raw silang mababalikan. Joseph? Kat, alam mo yung sinasabi ng BFP, no? Although yung Fire Prevention Month, March, parang nakikipagkumpetensya dyan yung Disyembre sa dami ng mga fire incidents. Ano yung sinasabi ng ating mga otoridad para maiwasan yung mga insidente ng sunog? Lalo na ngayong Kapaskuhan, maraming Christmas party, maraming nakasaksak ng mga Christmas lights sa bahay. Joseph, paulit-ulit nga yung panawagan sa atin ng BFP na though holiday season ngayon at maraming kasiyahan, katulad ng sinabi mo, marami rin mga Christmas lights o lights sa ating mga bahay. Minsan nakakaligtaan natin yan isaksak or alisin sa saksakan. Kanilang sinasabi sa atin na paalala raw nila na kahit pumunta tayo sa mga kasiyahan o pagdiriwang, wag daw natin kakalimutan na i-check yung bahay natin. Kailangan daw natin i-check kung nakasaksak pa ba yung mga Christmas lights o yung mga ilaw sa mga bahay natin. Kailangan natin i-check kung talaga naman ay mga connection nun ay maayos dahil usually daw sa ganitong panahon nakakaligtaan na yan dahil yung main focus daw ng mga tao yung kasiyahan, kaya naman hindi na raw ito napapansin. Kaya paalala ng BFP, kailangan talaga namang bantayan yung mga kuryente natin o yung mga ilaw sa ating mga bahay para maiwasan ang sunog. Joseph? Alright, maraming salamat. Merry Christmas, Katrina Soan.